Hello everyone, good morning, good morning. Kumusta po kayong lahat? Today is another day. Today is a blessing day. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa araw-araw po ng ating buhay. Thank God for another day. Welcome po muli sa ating kwentuhan. Ako po muli ang inyong kumaring Jenny para po sa ating kwentong buhay-buhay. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Dahil nga po medyo dumadanas tayo ng hirap ng buhay ngayon. Alam niyo po ba na marami ang nagsasabi na talagang dumadaan sila sa matinding pagsubok or yung tinatawag nating hamon ng buhay. Ay nako. At alam naman po natin na kapag po tayo may pinagdadaanan sa buhay natin, talagang napakahirap. Napakahirap pong pagtagumpayan. Lalo na ngayon, minsan po nakaupo lang kami sa tindahan, nag-uusap kami ng asawa ko. Sabi ko, sa mahal ng mga bilihin ngayon, sabi ko, ano kaya mga kinakain ng mga taong, alam mo yun, walang sapat na kinikita sa araw-araw, walang permanenteng hanap buhay, yung ganun. Diba, minsan may isip mo na lang na at least wala ka sa bansa na merong gera, na habang natutulog ka, kailangan mong tumayo at tumakbo dahil may paparating na bomba, 'di ba? So yun, 'di ba na kapag ka nagugutom ka, meron kang makakain, kapag ka alam mo na kailangan mong matulog, meron kang matutulugan, 'di ba? So parang minsan sa napakaliit lang ng mga bagay na kapag naaalala mo ay mapapa-thank you Lord ka na lang dahil alam mo na wala ka roon sa sitwasyon na totoong mahirap, yung sitwasyon na talagang wala kang choice kundi magtiis, 'di ba? So, iisip mo na pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Alam mo na kahit nahihirapan ka, kahit may nakikita kang alam mo yun, kahit na alam mong nahihirapan ka sa buhay mo, mapapa-thank you ka pa rin dahil alam mo na mas maayos pa rin yung kalagayan mo, mas maayos pa rin yung sitwasyon mo kumpara sa mga taong na totoong nahihirapan, di ba? Di ba hindi mo ma-imagine yung mga tao na habang natutulog bigla na lang tatayo, tatakbo dahil kailangan nilang magtago. Diba? May mga tao na habang kumakain, kailangan nilang tumakbo dahil merong panganib na dumadating sa buhay nila. Merong mga tao na habang natutulog, di nila alam na huling tulog na pala nila yon dahil gumuho yung bahay nila. Alam mo yung mga ganyang bagay na, alam mo, parang wala kang kalaban-laban na talagang masasabi mo na talagang wala kang choice sa buhay mo, diba? Kailangan natin magpasalamat tayo dahil nasa maayos pa rin po tayong kalagayan ngayon. Kailangan natin ipagpasalamat ang bawat araw ng buhay po natin. So, minsan mapapaisip ka na lang na alam mo yun, kahit na alam mong nahihirapan ka or ang hirap ng buhay, parang gusto mo pa rin sabihin na thank you Lord. Mapapaisip ka na lang na kahit mahirap ang buhay, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil hindi pa rin niya tayo pinapabayaan. Meron pa rin tayong masisilungan, meron pa rin tayong nakakain ilang beses sa isang araw. Sabi nga ng asawa ko, bibili sila ng 1 o 2 itlog. Depende kung ilan sila sa pamilya. Tapos hahati-hatiin na lang nila or noodles. Sasabawan nila ng marami, lalagyan ng daon ng malunggay. Tapos yun ang pagsasalo-saluhan nila. So minsan yung maliliit na bagay na maalala natin ay pwede nating gawing inspirasyon para, alam mo yun, para magkaroon tayo ng dahilan para magpasalamat sa kung ano po ang meron tayo. Mananatili po tayo na maging positibo kahit na po dyan tayo sa medyo down na part ng buhay natin. Ito pa. I-appreciate natin kung ano yung meron tayo ngayon. Kung meron po tayong pinagdadaanan sa buhay natin, hindi po masama na i-take natin siya in a good side or pwede nating gawing aral, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin. Kung nahihirapan tayo ngayon, meron laging solusyon. Meron naman yan laging solusyon. Hindi tayo pwedeng magpakalugmok sa kung anong hirap ang dinadanas natin sa buhay ngayon.
'Di ba? Manalig tayo sa Panginoon na meron siyang magandang plano para sa atin, para po sa kinabukasan natin. Dahil minsan kailangan talaga nating pagdaanan ang lahat na klase ng buhay, 'di ba? Para mas maging matatag, para mas maging matibay ang ating mga tuhod o 'di ba? Sa mga natitira pa nating landas na tatahakin. And ako mismo masasabi ko na talagang lahat ng paghihirap, lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay ay siya yung nagiging kalakasan ko po ngayon. Opo, marami din po tayong pinagdadaanan ang pagsubok sa buhay, hamon ng buhay, ika nga, pero napagtagumpayan natin. And nararamdaman natin na ang lahat ng yon ay may mga dahilan para mas magiging matatag, magiging matibay tayo sa ngayon at sa hinaharap. Opo, dahil ako naniniwala na ang bawat pagsubok sa ating buhay, kapag po ito ay atin na pagtagumpayan, dahil ako po ay naniniwala na ang lahat po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, ito po, kapag po ito ay ating napagtagumpayan, meron talaga siyang magandang na idudulot sa atin. At tatandaan po natin na habang may buhay, may pag-asa, di ba po? Samahan po natin ang ating pananalig po sa Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Maniwala ka po, sasamahan niya po tayo. Tandaan po natin na huwag po tayong matakot sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Di po? Lagi nating isa puso na habang may buhay, meron tayong pag-asa. At iisipin natin na laging nandiyan ang Panginoon para po samahan tayo. Para samahan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Kahit lumabas tayo sa mundong ito na walang-wala, no? At least maayos pa tayo mag-isip, at least maayos naman yung katawan natin. Kumbaga, meron lagi tayong dahilan para magsimula. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil kahit na gaano kahirap ang buhay, kapag po tumingin ka sa liwanag na part ng buhay mo, meron at meron kang pag-asang makikita. Okay po ba? Huwag po tayong tumingin sa magulo, sa masalimuot, at madilim na bahagi ng buhay natin. Lagi natin titingnan yung liwanag. Kahit na konting liwanag lang yung nakikita natin, doon tayo laging titingin para po at least meron po tayong gabay, meron po tayong nakikitang pag-asa. Dahil alam mo po yun, kung lahat ng nakikita mo is yung downside ng buhay mo, parang wala ka nang nakikitang maganda sa buhay mo eh. Pero kung kahit na maliit man lang na pag-asa, no, ibibigyan mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng magandang dahilan or makakapag-isip ka ng magagandang bagay para mas magiging ma-inspire ka. Alam mo yun, magkaroon ka ng magandang dahilan para magkaroon ng matuwid at maayos na pamumuhay. Kaya nga po lagi natin ipinapaalala sa mga sarili natin na magiging positibo lamang po tayo. Magiging positibo po tayo sa ating pananaw, no? Maging positibo po tayo sa ating pananaw sa buhay po natin. Huwag tayong nawawala ng pag-asa. Okay po ba? Kahit na po mahirap or dito tayo ngayon sa downside ng buhay natin, lagi tayong mag-isip, lagi tayong magkaroon ng pag-asa sa mga sarili natin. Tayo po talaga ang dapat bibigay ng pag-asa sa mga sarili natin. Tayo mismo, tulungan po natin yung mga sarili natin. Lagi po natin hingiin yung gabay, no, ng ating mahal ng Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, huwag po tayong laging nalulungkot, huwag po tayong laging nag-iisip ng mga bagay na hindi po maganda. Okay po ba? Buhayin po natin yung ating mga sarili, buhayin natin ang ating pag-asa, magiging masipag tayo at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon na hindi niya po tayo pababayaan. Okay? So, have a nice day po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Bye!